Broadcasting Company DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mahina yata at take two. Mahina na ang bill ni Tony Lopez Oras sa manong Johnny Ponce Enrile para agtutunas tayo amin apaw. Alas 8:12. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Manong RC, ayan mo. As we have indicated in our release yesterday, it's a business as usual for us, and I don't think that these political noises would have any impact on the economy. What is important is that our economic policies, our economic the policy directions are sound and sustained. Ayan, Idol Sergio Ortiz Luis, ang sabi po ng NEDA Secretary Manong Arsenio Balisacan, abay sa kabila po ng World War bangayan ng Vice President Inday Sara Duterte Carpio, kasama ang dating Pangulong Digong at First Family ang Pangulong Bongbong Marcos, abay hindi na po apektado ang ating ekonomiya. Hari nawa, ayan. Kaya lang iba po yung narinig natin on the ground na Manong RC Balisacan. At siyempre pagka isang bansa ay magulo po mahibigan, natural effect na po yung kakabahan, nenerbisin, matakot yung mga negosyante at mga nagbabalak magnegosyo sa isang bansa. So anong kailangan natin Manong Johnny, ha? Abay, let's take it from the centenarian. Ang sabi ng Manong Johnny Ponce Enrile, abay, ceasefire muna. Pero alam mo Manong Johnny, parang narigat samot apo. Kadaya kas diyang no pagrasawanda, dadya presidente apo, ha? Kasanuma nga ron nga makalma lang, ha? Minumura na ang presidente. Ayan, siguro kung ang dating presidente ang minumura, abay, may kalalagyan ka dyan, ha? Kung yung dati ang presidente ang minumura, ha? Ang labas yan the order is dead or alive. Ayan, pero nasingpat, mahabigan mabait masyado, ha? Ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya lang kung minumura ka na, ha? Abay, inaalipos na. Abay, alangan namang hindi rin magsalita. Baka sabihin weakling na naman ating presidente, ha? So, yan po ang malungkot mahibigan, ha? Abay, pero ano man ang mangyari, abay, dapat pag-usapan. Sabi nga ni Manong Johnny Ponce Enrile, abay, mamagit na ka Manong Johnny, ha? Abay, sabi niya, cool it down. Ayan, cool it down for the sake of our country. Ayan, we are one country, one people. Ayan, makalma lang. Sabi nga ni Manong Johnny. Pero alam mo Manong Johnny, ha? Abay, hindi pa naman huli ang lahat, ha? Abay, bago pa tayo tuloy ang magkawatak-watak, baka pwedeng may mamagitan dyan. Abay, sabi nga ni Boy George, ayan, sabay ni Kuya Paul George, sino ba? Paul George Ringo, ha? Abay, sabi nila, Mr. President, Manong Johnny, ha? Yan, Madam Vice President, baka naman pwedeng mapag-usapan yan.
Sabi nga ng ni Paul, ni George, Ringo at John, we can work it out. Di ba? Yan ang maganda dyan. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. Sabayan niyo ako. We can work it out and get it straight. I'll say goodnight. We can work it Diba? out. Ganda. We can work it out. Usapan. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Yan ang bigat yan. I have always thought that it's a crime. So I will ask you once again. Try to see it my way. Only time will tell if I am right. Yan po mga kaibigan, ating mensahe sa ating mga political leaders. Baka naman ay we can work it out, sabi nga ng The Beatles, Ayan. Abay, life is very short, mga kuya, mga ating Mr. President, Madam Vice President, former President Digong. Abay, sabi nga lalo ngayon magpapasko, ilang days na naman before Christmas, Sabi nga ng The Beatles say, there is no time for fussing and fighting, my friend, or we fall apart. Damdamin Bayan. Ang malungkot dyan, magkawatak-watak tayo manong dyan, kaya kailangan ni happy tayo. Ang lapit-lapit na ang Pasko, dapat yung pinag-uusapan natin, yung pang Noche Buena, Medianoche, saan ang reunion, Christmas party, bonus at 13-month pay, dapat yung pinag-uusapan. Abay, hindi yung mga bangayan, murahan, meron pang impeachment, ayan. Balitang-balita katunyang yung pinigil ng sinabihan ng Pangulo ang Congress leaders na wag ituloy ang impeachment. Sabi na, ala naman Kaya lang iba ang mga makabayan, Anong wala? Abay, nagre-ready pa rin kami na impeachment. Kaya na impeachment depende rin sa House leaders yung mga kaibigan kung may magi-sponsor ba o wala, So, yan po mahabigan ng mainit, May Congresswoman Franz Castro, chill lang, Nakalma lang po, Congresswoman. Pwede palipasin mo natin ang Pasko at New Year? Pabayan natin sa eleksyon. Sige, magbangayon kayo sa eleksyon. Chairman Boy George at Congressman Egay Erice. Biyernes pa naman ngayon and it's well day, mga kuyang, mga ateng, Thank God it's Friday. Good morning sa mga kuyang natin sa NBI, Director Jimmy the Sharpshooter Santiago, Ano ba talaga, kuya? Darating ba ang Vice President Inday ngayon, Aba, yung House Blue Ribbon Committee para daw wala ng dahilan para hindi sumipot ang Vice Presidente sa NBI. Ayan, pinagpaliban yung kanilang hearing. Pero alam po niyo, mga kuya, mga ating bagamat siguro ayaw aminin ng mga mambabatas natin, ang punot dulo po, mahabigan, ay siyempre politika pa rin. Politika sa darating na 2028 presidential elections. Damdamin Bayan. Samantala, pa-shout out muna sa mga taga-barangay Toro, Barangay Bahay Toro. Ang bira kayo. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Ay na imbag bigat po, Presidente, Ayan, how is your day today, Abay, aligaga,
Abay, di natin maintindihan. Siguro ang hirap talaga na maging presidente, ha? Minumuro ka na, ayan, may threat pang papatayin. Pagkatapos, siyempre, mahabigan yung capital flight, pinangambahan yan. Baka mamaya, magulo sa Pilipinas. Alis na tayo rito, ha? Mag-invest tayo sa ibang bansa. Ayan, at hindi lang yan. Abay, nakikisabay pa ang China, ha? Ayun po, mahabigan. Pinapaligiran na ang Pag-asa Island, dyan po sa West of Philippines, yung mga barko ng China. Damdamin Bayan. Saba ito? Orchestrated ba ito? Pero ano man ang mangyari, mahuya, ayan, let's give peace a chance. Pero ang nino ng bayan nasa barangay, nasa Pugad Lawin, ha? 'Di ba sa Pugad Lawin o nga pala. Andyan pa ba yung monumento ni Kuyang Andres Bonifacio, ha? Good morning nga pala sa mga brethren na sa Andres Bonifacio Masonic Lads. Ayan, abay right worshipful. Abay Kuyang Senate President Tito Sen. Abay nasa Pugad Lawin ba kayo mga taga Andres Bonifacio Lads, ha? Ang ninong ng bayan nasa Pugad Lawin, barangay Bahay Toro. Diyan po sa Quezon City, at diyan mamimigay ng limpak-limpak na aginaldo, ayan, sa ating mga kababayan, ha? Nagpalit naman ng number si Apo RC Balisakan, ha? Apay Manong RC, apay agsukat-sukat ka iti numero manong, ayan, tawtawagan na kani Malukabral, ayan, masapul biti ha? Explanation mo nga raw, tapos di mabutbutang, ha? Ayan, hindi ninenervyos ang ating mga negosyante. Damdamin Bayan. Anyway, sige na nga, unahin na natin. Baka mamaya mapanis yung ipamigay na aginaldo ni Ninong Sherwin Alfaro sa ating DZRH, Pamasko Aguinaldo Promo. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamasko. Anong kailangan natin? Give love on Christmas Day, di ba mga kuya? Mga ating. Good morning. Ayan, parang si past Grandmaster, ha? Most worshipful Congressman Romeo Birthday Boy Momo, ha? Abay, ibang magmahal ang Grandmaster Romy Momo, ha? Abay, namimigay maibigan na nag-donate, ha? Ng 0.5 million pesos, ha? Para sa ating kawang gawa sa DZRH Operation Tulong, ha? Ayan, sandali lang mga Sherwin, baka makalimutan kong pasalamatan, ha? Kasi kahapon po mahabigan ayan, kung nakalimot ang mga taga PhilHealth, si Mr. Ledesma, abay ang Congressman Romeo Momo, mga brethren, ha? Abay sa lahat po na may mga golf tournament dyan. Oy, mga golfers, ha? Good morning, ha? Maganda ang weather ngayon, hindi masyadong mainit, ha? Ayan, pag kami fundraising po ay maabigan, mga golf tournament, fundraising, abay kami po ay hindi madamot, ha? Okay lang na gamitin nyo ang pangalan ng DZRH Operation Tulong na magiging part, ha? Ng beneficiary sa inyong pag-golf tournament fundraising for a charity, ika nga. Ayan. Katulad kahapon, successful yung pag-golf tournament ni na Congressman Romeo Momo, ha? Diyan sa Malarayan, kasama si Congressman Garjola, ha? Abay, kasama si Justice Romy Barsa, ha? Kuyang Ador Urbano, Ador Andrada, at Gerald Ronces Valles. Dahil successful po mahabigyan yung kanilang fundraising, nagbigay ba naman ng 0.5 million, kalahating milyon sa mga benepisaryo ng DZRH Operation Tulong. Yung bang mga araw-araw na tinutulungan ni Maybino na may mga sakit po, mga kuya, ha? Mga ateng, at yung pong tinutulungan ng DZRH Operation Tulong sa mga biktima ng kalamidad, sunog, baha, bagyo. Ayan, lahat na, ha?
Kung Romeo Momo, ayan, Attorney Vladimir Amir Putin Pelaez Momo, ayan, maraming salamat po sa inyo. Eto na ang Nino ng Bayan. Ano nga bang sabi ko? Ayan, para mas marami kayong masulisit, ha? Mag-donate yung mga fundraising ng mga golf tournament na ganyan. Kasi hindi po golf tournament, ha? Ayan, hindi kayo madamot. Ayan, gamitin nyo ang DZRH Operation Tulong. Basta yun po ay makatulong sa charity Kawang Gawa. Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro, sino ang bibigyan mo ng aginaldo sa may barangay Bahay Toro? May marami bang bahay ng toro dyan sa barangay na yan? Dyan sa Quezon City, saan ba yan? Marami bang toro dyan? Ninong Sherwin, please come in. Sherwin. Laka yung pangalang Bahay Toro isang lumang pangalan ng ito nga lugar kung saan nandito yung Pugad Lawin na isang sinasabi Pugad Lawin na lugar kung saan unang nangyari yung paghihimagsik ng mga Pilipino laban sa mga Kastila noong Agosto 1896 na pinangunahan mismo ng bayani na si Gat Andres Bonifacio na nagdiriwang bukas ng kanyang ika-161 taong kaarawan. 161 na si Andres, si Kuyang Andy. Oo, lakay. Bukas, so parang 61 years old siya kung sa kasalukuyang panahon. Pero sa kanyang buong taon nasa 161 years old na siya. Pero lakay, dito sa Pugadlawin sa Quezon City, kung saan nandito yung shrine of yung Pugadlawin Park, yun yung makikita mo sa loob, lakay, hindi pinapayagan ng media na makapasok sa loob dahil kailangan daw ng koordinasyon sa Quezon City Tourism Department. Dahil tumawag tayo sa Quezon City Tourism Department para sana maipakita, mai-feature itong lugar na ito, lakay, dahil sa pagunta natin kay Andres Bonifacio, pero hindi tayo pinayagan na maka-access sa loob ng mga nagbabantay dito. Bakit bawal? Dahil lakay, ito yung isang pampublikong lugar dapat. Kaya nga dapat open sa public yan. Dapat tourist attraction din yan Oo, lakay. At hindi ko alam bakit may mga ganun patakaran na humahad lang para maipakita ng media itong ganitong mga lugar. Dahil alam mo, lakay na napaka-controversial nitong Pugadlawin dahil sa account ng iba't ibang mga historian at ng iba't ibang mga kasama doon sa nangyaring himagsikan o revolusyon ng 1896. Iba-iba rin yung lugar na sinasabi na nagsimula kung saan nangyari yung ang sabi dito nangyari yung unang sigaw ng himagsikan, pero hindi daw dito ginawa yung pagpupunit ng sedula. So dito daw sa Balintawak. Dahil doon naman nangyari yung cry of Balintawak, lakay, na bahagi naman ng kalooban. Oo nga, Sherwin, medyo nakalito nga kasi ang alam natin ay yung punitan ng ng sedula, cry of Pugadlawin sa may Balintawak. So sa Barangay Toro pala yan. Lakay, dahil yun sa account itong si Lieutenant Olegario Diaz na isa sa mga Guardia Civil na unang nag-report ng account nitong pangyayari nga. Nangyari itong cry o yung himagsikan, yung sigaw ng himagsikan dyan sa Balintawak noong Agosto 25, 1896. Pero pati naman sa account ng historia na si Teodoro Calao na sa kanyang sinulat na libro noong 1925. Teka muna, kilala ko yung Teodoro Calao, dati naming grandmaster yan sa Freemasonry, ayan, talagang matinding mag-research ang attorney Teodoro Calao, ayan, dahil mason si Gat Andres Bonifacio, ayan, talagang in-research din ng mga kapwa Mason katulad ng past Grandmaster Delate Teodoro Calao. Kaya may TM Calao sa Luneta doon naman sa account ni Teodoro Calao sa kanyang libro na The Filipino Revolution, sinasabi ng kanyang nakapanayam na si Santiago Alvarez na isang Katapinoero at anak naman ng leader ng magdiwang faction ng Katipunan na nandiyan nakabase sa Cavite, ayon kay Mariano Alvarez, ang sigaw ng himagsikan inangyari sa Kangkong, Balintawak kung tawagin. Ito'y bahagi naman, lakay, ng Caloocan. At
sa kanyang pagsasalarawan din, sinabi nitong si Pio Valenzuela na ang nangyaring pagsigaw ng inusikan dito nga sa Bahay Toro, Lakay, sa Quezon City noong Agosto 24. Na isa sa mga malapit na kaibigan pero, si Andres Bonifacio, Lakay. Ayan, so yan ay part ng Philippine History, Professor Sherwin Gregorio Saide Alfaro. Ayan, Kalaw. Kaya yung mabuti banggit mo yung Chodoro Kalaw. Diyan nakapangalan yung aming Masonic Lads. Chodoro Makalma Kalaw Masonic Lads number 136. Anyway, pag-usapan natin sa ibang araw sister. Pambansang library natin, di ba? Sa Luneta. Kalaw Library. Ayan, National Library. magaling yung Chodoro Kalaw na yan, ha? Dati naming Grandmaster, kaya dyan nagmana si very worshipful Attorney Teddy Kalaw IV. Ayan, mantakin mo. Ang Chodoro Kalaw may pang-apat na. Ayan, yung grandson. Ayan, great-grandson Teddy Kalaw IV. Anyway, sige, Sherwin, ha? Sumesenyas na si Ninong Het, ha? Mamigay ka na ginalto. Mahaba na yung anyong Philippine history. Dahil tignan mo Lakay, yung parke nilagyan na ng stall para sa bazaar na sisimula ng city government sa December 1 na in violation naman sa patakaran ng MMDA dahil ito raw ay mabuhay lane. At ang nakakapang-awa pa dito sa Pugad Lawin Shrine, Lakay, iniihian to ng publiko. Kanina may nakuha tayo ng litrato, iniihian tong parke. Bakit naman ganyan? Panlumo. Dapat ito'y bahagi ng kasaysayan, dapat pinoprotektahan ng pamahalaan, Lakay. At saka dapat malapit na ang birthday ni Kuyang Andres Bonifacio, dapat pinapaganda yan, di ba? Dapat may mga pala yung mga mga brethren sa Andres Bonifacio Masonic Lads, wala ba tayong affair dyan bukas sa birthday ni Kuyang Gat Andres Bonifacio? Anyway, Sherwin, sige. Dapat sana magunita. Oo, mahaba na yung history natin. Okay din tong Pinogurita lang kayo. Ito, pinogurita. Tignan mo, sa cellphone. Ayan. Yung programa. Nilapitan ka na. Ito, kuya, pangalan mo? Edmar Diaz po. Edmar Diaz. Ba? Lagi ka nakatune in sa DZRH? Araw-araw po. Araw-araw na nakatune in sa DZRH. Yan sa cellphone mo, yan ha. Aba? Lakay, tingnan mo. Yung kanyang tindahan ng kainan, mayroong malaking speaker. At yung kanyang cellphone ay naka-Bluetooth doon sa kanyang speaker. Sa TV. Yan naman dikit, dinig na dinig. Talaga naman dito sa kanyang tindahan. Iba ka talaga. Sino pa ba dito? Ano, Lakay? Iba talaga itong si Kuya Joko Diaz, ano ha? Di ba artista ito, Joko Diaz? Anak ni Paquito Diaz? Ito parang hindi naman, anak ka ba ni Paquito? Anak ka ni Paquito Diaz? Hindi po. Hindi kasi Lakay yung tawa niya. Hindi ka kamukha ni Joko Diaz Ayan, anak ni Paquito Kamukha ni Joko Diaz. Okay. Dahil, sino pa rin naman ako sa pag-umaga? Si Deo Macalma po. Ba, love you kuya. Bigyan agad ng premyo yan. Salamat po, Deo Macalma. At meron ka rin grocery mula sa DZRH. Yan, Lakay meron na. At para lalong kalimutan mo lahat, wag mong kalimutan yung vitamins ni Kuya. Vitamins. Dahil hindi pang kontrabida to, ito yung pambida, vitamin E. Ayan. Vitamin E. Double light yan, Kuya, ha? Maraming salamat po sa DCRH at kay Deo Macalma. Morning po. Si Lord po ang pasalamatan ninyo. Anyway, Kuya, maraming salamat. Anong paninda mo kuya sa tindahan mo? Salamat po sa DCRH at kay Deo Macalma po. Ayan. Pero kuya, huwag mong kalimutan sa election for mayor tayo ulit Ayan. Ayuda po yun ng Star City Hall. Yan ang regalo ng Star City Hall para sa mga tumututok sa programa nila kay Deo Macalma. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH Pasto Panalo Promo. RH number 6, Sherwin Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Professor Sherwin Gregorio Saide Alfaro at Joko Diaz. Ano pangalan ni Mr. Diaz? Adel Diaz? Ayan, para sa mga brethren, ayan, nasa ang kaman, Kuyang Andres Andy Bonifacio,
Abay, binabati ka ng mga breath mo ng happy birthday. Samantala, standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Kumusta ang presidente matapos ang meeting sa mga business managers, economic managers, diyan sa Malacanang kahapon? Aba, nandyan din pala mga Senate President Cheese, mga senador at ilang congressman. House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Standby Let, standby Raymond, standby Milky Regunan. Standby birthday boy Boy Gonzales Lacuna Versosa. Oras sa Chief Justice Alexander Mundo. Abay, kumusta po ang mga bonus ng mga taga Supreme Court, CJ? Oras CJ ganap na alas 8:37. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ngayon po ay 26 days na lang. Wow. Pasko na. Why are you in black? Ayan. Wala, Lakay. Bet ko lang. Ayan. Tsaka nakita mo ba yung bulaklak ko? Oo nga, naglulok sa... Ang laki niyan, Lakay. Bagong dilig to. Ba't nasa taas yan? Di ba dapat nasa baba yan? It's fashion. Ganun Hello. ba yan? Oo. So yung mga ganito, Lakay. Tsaka alam mo naman, black is my favorite color. Siyempre, black is beautiful. Yes, sabi and nga aside nila. of course, kawawala lang ng aking mama. Pero black talaga, Lakay, ang favorite color ko. Ganun ba? Yan pala. Sa bagay, iba talaga pagka black. Ay, good morning, Berwasibol Attorney Man sa Carpio, ha? Andiyan na ba si BP sa NBI si Ateng? Ayan. Parang meron tayo. Check mo nga, Boy G, kung birthday boy. Kung nandyan na ang Vice President Sara Duterte Carpio at kausap na. Teka, NBI nga pala, malapit lang dito sa Star City. Oo, nandito na sila ngayon nakay sa may Double Dragon. Yes, sa may Makapagal Boulevard, corner EDSA Epifanio de los Santos Avenue Extension. Kompleto. Ayan, dating Highway 54. Pero sandali lamang, Director Jimmy Santiago, ha? Principal Jojo Yap, Kuyang Noble Chester Gans, andyan na ba ang Ateng? Salubungin ninyo, ha? Sabi niya ang Vice President bigyan ng kape, ha? Ayan. Kasi maaga pa eh. Tsaka sabi niya, nagiinit ang ulo niya pag nagugutom siya. Di bigyan ng chicken sandwich. Ang paborito ng dating Pangulong Duterte. Ayan. Pare ba ang dating Pangulong Dio ngayon, kape tsaka pandesal, Lakay, masarap. Ay, oo naman. Iba talaga ang dating Pangulong Digong ngayon, Sister L, ha? Dahil hinahabol siya ng International Criminal Court. Abay, maihanay na siya sa mga international leaders na hinahabol din ng ICC. Benjamin Netanyahu na Israel, di ba? Ayan. Ngayon naman yung junta leader ng Myanmar, ha? Tapos, Duterte. Ayan, ngayon Rodrigo Duterte, ha? Sabi mo dong, ayan, sabi ni Mr. President, may sinabi siya, kahit bastos ako, sabi niya. Bastos ako, walang hiya ako, bastos ako, walang hiya ako. Akala ko ba dong ikaw si Santo Rodrigo?
Bayan. Ayong buntag dong, Mr. Naalala ko President yung Sir, Santo kumusta kayo dyan sa Rodrigo na Davao? Ayan, sabi po ni Manong Johnny, chill-chill lang, baka pwede po mag-usap, ha? Cool it down, ayan, for the sake of our country, ayan. Baka pwede namang magkasundo pa, no, Lakay? Kasi ayan. hindi lang naman yan para sa kanila, kundi para sa buong Pilipinas, Lakay. Ayan, at siguro, Manong Johnny, total, ikaw ang isa sa mga nire-respetong matatanda, mga senior leaders, ayan, sa mga hindi naman tinatanggi, ayan. Siguro Manong Johnny, baka hindi pa huli, ayan, para tayo po ay magkaayos-ayos, ayan. Sabi nga ni John Paul, George and Ringo, ha, ayan, life is very short. Ayan. Totoo. There's no time for fussing and fighting, my friend. Daming Bayan. Or we fall apart. Yun ang masakit, Lakay. Paganda ng lyrics ng kanta ng The Beatles. Ha? Pero huwag na kayong pupunta rito sa Pilipinas. Baka magulpi kayo sa airport. Ha? Naalala ko yung kinukwento mo. Hindi pa ako buhay niyan, pero naalala ko yung kinukwento mo, Lakay. Hinabol-habol silang airport. Sinusumpa nila ang Pilipinas. Eto muna, report So, muna. hindi sila si MacArthur. Ayan. Yung siya ay I shall return. Sila, who will never return. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. biyaheng Quezon ngayong araw. Aba, iba rin ng President. Abay, nagagkat ka po. Ayan, sipag-sipag mo, Mr. President. Tama yan, trabaho lang. Ha? Huwag kang magpapaekto sa mga bangayan. Aris number 14. Abay, pupunta pala kay na Governor Angelina Jolie Tan Suarez. Ayan. Tan lang, Tan. Diba Suarez? Hindi. Former governor nga pala si Governor Danny Suarez Tan. Good morning. Ayan. Ang tatay ni JJ, the Congressman JJ Suarez. Sumisikat din sa Quad Committee ito ngayon. Diba? Para si Congressman J. Kong Hoon. Olongapo, Zambales. Zambales. Ang girlfriend, asawa ba niya? Asawa si Aiko. Ayan, si Aiko pala. Ayan, Congressman J. Kong Hoon Melendez. Baliktad. Baliktad ba? Aris number 14, kasama ka ba sa Quezon? Let Narciso please come in. Please let. Sir El, magkakasunod ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Quezon ngayong araw. Pangungunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng pinakabagong planta ng harina ng Universal Rodilla Corporation sa Sariaya. Gagamitin ng state-of-the-art flour mill para sa mas epektibong distribusyon at delivery ng flour products sa Southern Luzon market. Pupunta rin si Pangulong Marcos dito sa Lucena City para sa pamamahagi ng titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng agrarian reform sa lalawigan. Pagkatapos ay bibisitahin nito ang tropa sa Camp General Guillermo Nacar. Mula sa Lucena ay didiretso ang Pangulo sa Lukban para sa turnover ceremony ng Korea Partnership for Innovation of Agriculture, Greenhouses and Post-Harvest Facilities. Ang KOPIA ay isang official development assistance program ng Rural Development Administration, ang pinakamalaking agricultural organization sa Korea. Ito na kayang unang out of town ni PBBM matapos ang assassination remark ni Vice President Sara Duterte. Naka-bulletproof ba ang presidente? Automatic na yan. Ay, pero ang sabi naman ng Presidential Security Command nung nakaraan, wala pang napag-uusapang ganoon. Ayan, ano lang yun, himutok lang, bugso ng damdamin. Ayan. Pero sandali lang, maganda yung mukhang modern yung flour factory ba yan? Ito to, arena ba yan? Flour mill yan ng Robina. Robina. Robina Corporation. Gokong Way. Lakay. Abay, total. Makabago yan. State of the art, Lakay.
Wow, ang ganda nga ayan kina Kuya Lanza Go kung may pala yan, si Ninong, ayan. May dalang harina habang lumilipad, hindi charot lang. At sana nga ay total nandiyan pupunta rin pala ang Pangulong Marcos diyan sa Quezon. Abay paalala ni Congressman Attorney Orlando din ang magniniyog party list. Ayan. Baka dapat din mapag-usapan masabi rin ni Governor Angelina Jolitana Suarez yung presyo ng kopra kawawa yung ating mga coconut farmers dahil binabarat parati ng mababa ang presyo ng kanilang kopra dyan sa Southern Tagalog. Naku, Lakay, totoo ka dyan. Relate ako dyan. Dahil kahit sa kami, yung, hanggang Bicol, yung lupain hanggang Samar. Yung property ng aking father, Lakay, ang main product ay kopra. So, wala lugi. Ayan, parang mga rice farmers din natin na binabarat yung palay. Ayan, pero pagka finished product na, pagka binili na, kamahal-mahal. Ayan, siguro yan din ang kaya tumatakbong congressman itong si Attorney Orlando D. Para may kinatawan, tagapagtanggol ng mga coconut farmers. Meron siyang magniniyog party list. Ayan, kasama ka na doon, Sister El. Oo naman, Lakay. Ayan, pero iba rin magsipsip itong si Governor Angelina Jolitana. Pulang-pula lahat yung mga dumalo dyan. Talagang Marcos color, Ayan. Red. Wala bang green dyan? Wala bang green revolution dyan? Pula at orange lang yung kulay dito ngayon, Lakay. Sinong orange? Sa orange ba sina Governor Helen Tan, Lakay. Helen Tan Suarez? Ayan. Lakay. Okay. So anong oras darating ang Pangulong Marcos dyan? 10:30 pa siya dito sa Lucena, Lakay. Pero mas mauuna yung dun sa inauguration dun sa Sariaya, alas 9 yun. Yung mga land titles na ibibigay, titulo ba ng lupa sa Sierra Madre? Lakay, ito yung mga sa agrarian reform, ng agrarian reform. Yung mga matagal na nilang sinasaka pero ngayon ay mapapasa kanila na at wala na rin silang bayaring utang, di ba? Kasama na yung condonation. Ayan, sino may yan? Andyan ba si Secretary Braganza sa DAR, si Condre Estrella pala. Conrad Estrella, andyan. Lakay, si Secretary Estrella. Ayan, kasama dito, Lakay. Secretary Condring Estrella, bilis-bilis sa pagbibigyan ng titulo sa ating mga farmers. Baka maunahan pa sila ng mga land grabbers dyan. Diba? Pero pagkatapos sa batas yung Lakay, yung bagong batas na yun, ako rin sunod na yung mga distribution na mga titulo ng lupa at certificate of condonation na pinangungunahan ni Pangulong Marcos at siyempre ng DAR. Ayan. Okay, sige. Congratulations, Governor Helen Tan Suarez at Vice Governor Roland Tan. Ayan. Engineer pala yung director pala. Yung husband niya. Asawa niya. Na director nga pala ng DPWH sa Region 2. Sa DPWH. Ang Vice Governor Lakay, Alcala, Anacleto, Alcala. Alcala ba? Akala ko si Engineer Ronel Tan. Ayan. Akala ko Ronel Tan Marcos Fariñas. Okay, Miss Len, maraming salamat. Good morning. Ayan, mag-uwi ka ng buko pie, Ayan. Good morning. Ayan, balik sa kaya si Sir El. Tsaka teka muna, baka mamigay di. Ayan, longganisang lukban at saka yung tsokolate ni Governor Helen Tan na pinuporti Congressman Angelo Palmones. Tangerine. Ayan. Di ko na tagal ko hindi nalasa yung tangerine chocolate na yan. Kalimutan ko na ang lasa niyan. Okay, Miss Let, maraming salamat. Good morning. Balik sa inyo, Lakay. Damdamin Bayan. Ayan, okay din itong si Presidente Bonget, Ayan, dinadaan sa trabaho lang. Tama lang, Mr. President, Huwag masyadong magpapa-epekto sa mga intriga. Trabaho. Work. Yes. Actually, Lakay, kasi may mga issue, mga dapat aksyonan na unahin kumpara sa mga ganyan. Dahil mo sa trabaho. Ayan, kailangan mong magserbisyo, Mr. President, Ayan, kailangan pakitang gilas ka rin na po. Damdamin Bayan.
Si Edniel Parosa, aba, ano report niya? Si Apo General Omet Browner, ang ating AFP chief, nagbabala. Ala, anong babala niya, ha? Kudeta ba? Hindi naman. Professional ng mga sundalo natin ngayon, ha? O nga, ano, ha? Umaasa ba ang dating Pangulong Digong na dahil dinoble ang sweldo ng mga sundalo, pagkahikayatin niya, susunod sa kanya? Ayan, kaya lang professional ang mga sundalo natin. Ayan. Pero in fairness, laking pasalamat din mga sundalo kay Apo Digong, ha? Ayan, dahil ang daming benefits na doble ang kanilang sweldo nung siya ang Commander-in-Chief. AFP Chief General Romeo Browner Jr. Abay, ibang bansa daw ang makinabang sa bangayang politika sa Pilipinas. Ayan, yung mga external threats. Naku, itong si Jel Browner, sumasakit na ng ulo nito, ha? Ang daming problema. Ayan, katulad na lamang dyan sa West of Philippine Sea. Ayan. Hindi pa rin matapos-tapos yan, Lakay. Gusto yatang sakupin ng Pag-asa Island. Alam mo naman, Lakay, ang China, lahat na lang gusto kanila. Ay, actually, pati sa Europe, ha? Ayan, di ba, Lakay, pati sa ibang country, may issue sila ng pangangkin ng teritoryo. Ay, sinabi mo. Akala mo nang pakagaganid ditong mga to. Itong sleeping dragon, nagising na. Nung nagising naman, sobra-sobra. Arrest number 52, Edniel Parosa. Please come in, Edniel. Lakay, nagbabala nga ang Armed Forces of the Philippines sa maaring epekto kung magwawatak-watak ang mga Pilipino dahil sa politika. Ayon kay AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr., matutuwa rito yung mga hindi niya na pinangalan ng bansa na kalaban at kung tawagin ay external threat. Sinabi ni Browner na posibleng samantalahin nito ng naturang banta para pumasok at kontrolin ang sitwasyon sa Pilipinas. Nang tanongin naman ng general kung ito ba ang direksyong nakikita ngayon ng AFP sa gitna nga ng mga patutsadahan sa politika, sinabi niya sa mga reporter na kasama ito sa maaring posibilidad. Pakinggan natin ang general. We will have a divided nation. Hindi po natin dapat hayaan yun. Because it will allow other countries, external threats, to come in unimpeded and take control. No? Hindi ko sinasabi that they will invade, but they will take control. Ginawa ni Browner ang paalala matapos tablahin o kontrahin ang panawagang military intervention mula kay dating President Rodrigo Duterte. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Edniel. Una sa Pilipinas, Lakay. Wala mga karatula dyan sa kampo na military camps na red alert. Wala mga ganun. Dati sanay tayo sa mga ganyan eh. Ngayon wala nang ganun, ano? No reason daw para magtaas ng alerto. Pero naka-alerto ang AFP dahil sa bagyo. Bagyo? Pa rin yan. Oo, may bagyo ba? Bagyo ba? Yung sunod-sunod na bagyo. Dahil AFP kasi kayang ginagamit pala rather na pang-relief pati yung mga assets natin. Pero maliban doon, ay PS sila kayo, Presidential Security Command na under din naman ng AFP. Sila lang ang naka-red alert doon sa Malacanang. Ayun. Okay. So, saan ang ikot naman ng General Browner ngayon, Edniel? Wala na tayong idea, Lakay, sa mga pasulpot-sulpot na lang yan bigla si General Browner. Pero kung di ako nagkakamali, ngayong weekend, Lakay, kung matutuloy, ay may mga opisyal na bibisita sa ilang EDCA sites, Lakay, dito sa Luzon. Abangan natin yan sa mga susunod na oras. EDCA sites, titignan yung mga mga typhoon missiles, ayan, panlaban sa bagyo. Okay, yung mga title, mga pangalan ng mga typhoon missiles kasi pang pang crisis pagka may mga kalamidad ayan, kaya may mga EDCA sites ha. Para naman din natin alam na Sabi nga Lakay ng ibang sarcastic, oo na lang. Oo na lang. Sige na, huwag niyo bulahin. Alam naman namin yung threat Ayan, okay. Sige. Okay, marami. Teka muna, may dalawang bagyo pa rin na darating. Sabi ng Pag-asa. Ako, Diyos ko. Disyembre na. Ayan na. Okay, maraming salamat, Edniel Parosa mula sa Campo Aguinaldo. Balik sa inyo, Lakay at Giselle. Damdaming Bayan.
Samantala sa iba pang report, Sister L, ha? Diyan naman lakay sa Senado. Anong report ni Raymond? Ang Senado lakay, paglilinaw ng Malacanang na bawal ang pogo sa SESA ikinagalaka ni Senator Risa Hontiveros. Sandali, pakiulit. Ayan, inubo ka tuloy. Naalala ka ni Atong Ang. Ano ba lakay? Ayan. Excuse me. Ano ba yung ubo-ubo mo yan? Kasi nagkakapi ako lakay. Ikaw naman masyado kang basher. Hindi yata kasi Jim's Coffee iniinom mo. Ay, ano to hindi naman nagpadala sa akin sige, palitan mo na Emperador Coffee Brandy para mas masarap. Yan. Okay, siya ako na lang. Ayan, tama ba lakay? Paglilinaw, tama ako. Magkaiba tayo ng lead na hawak. Ayan paglilinaw ng Malacanang na bawal ang pogo dyan daw sa Cagayan Economic Zone Authority o SESA. Pero nako, Mr. President, apulo ka sa Bersamin, abay kung bawal ang pogo sa Cagayan Economic Zone, ayan, Authority SESA, abay nako, Justice Sam Martires, ba't hindi nakaklo ito? Ayan, bless you. Takpan mo yan. Kakalat ka para matatanggal na yung lalamunan ko. Kakatawa ko to ganun ba ko kasi tawa ka ng tawa. Di mo kasi nilagyan ng foam yung microphone mo. Asan yung mga foam mo, ha? Wala akong foam. Hindi ako binigyan. Winala ko pala. yung foam mo, yung microphone mo, anong tawag dyan? Excuse me kanina po. Madaling araw paggamit ni Andy Verde yan. Excuse me po. Sorry. Ayan, nasaan na? Asan na yan lakay? Si Raymond pa. Sandali lamang at... may hinahanap ka. Saglit lang lakay Raymond. May hinahanap sila lakay. Kasi may sabi si Justice Sam Martires. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Aba, ang online sabong, Senator Jinggoy, balik na naman. Oo. OMG. Ayan, pero actually, lakay ang tanong ko, nawala ba talaga yan? Nawala for a while. For a while. Oo. Pero ayan, hindi, lakay. Naku, unti-unti, nakikaramdam. Meron ako makakakilala. Eto na nga, ayan, sandali lamang Raymond, adlib ko lang, ayan, kasi related ito medyo related sa report mo. Pogo, ayan, Pogo. Sa Pogo, eto naman, online na sabong, sabi ng ating bubit Senator Jinggoy. According to my bubuit. Aba, Senator Jinggoy, ayan, ewan ko lang kung mapipihong ka rito. Nakakapikong ka na, Hindi, nasa city jail na siya, ayan. Alam po ba ninyo mahabigan na Chairman Alten ko ng Pagcor, sino ba nagbibigyan ng license ng mga online sabong? Alam mo bang marami na naman ang nalululong sa online sabong, Sister L? Oh my gosh. Aba, sabi nga ng isa nating bubit, Justice Sam, abay, nagulat siya minsan, nagkagulo yung mga kapitbahay niya. Yung pala ay tumataya sa online sabong sa TV, ayan, nanonood. Talaga lang. Yes. At ayon na sa ating bubit, Justice Sam, naku, kababae mo pa ito, Raymond, taga Cavite, Alam mo ba na isang mister ang naibenta yung kanyang bahay at tricycle dahil nalulong, natalo sa online sabong, Sister L. Naku, yun ang malungkot na nilakay nangyayari kapag diba? Naalala mo yung batang estudyante na nagpatiwakal sa puno ng sampalok? Oo, ayan. Dahil nabaon din sa utang sa online sabong. Abay, yung latest na napanood yung ating bubit, Sister L. Abay, umabot ng 2 million sa meron sa wala. Ayan, sa pula at sa puti. Ayan. Abay, 2 million isang tayaan yan, alam mo naman kung sa online sabong, every 5 minutes yata, less than 5 minutes, may salpukan, Kapitan Rex Kayanong, Ayan, talpak. Ayan, isang Mr. Sister L na naadik sa online sabong, 3 months ago lamang ito nangyari, Ayan, natalo ng malaki. Ayan, ala nang ginawa kundi tumaya sa sabong, naibenta ang kanyang bahay. 3-story na bahay, Sister L. Paano lang kayong pamilya niya? Yan ang malungkot ngayon, Ayan,
ang ganda-ganda yung kanyang bahay, 3-story building. Ayan, pati tricycle na ibenta na rin na kanyang panghanap buhay. Ayan, oo. At ang tanong mo, paano yung pamilya? Nangungupahan na sila, Sister L. Dahil yung bahay ay naibenta na talaga. Naibenta na dahil nabaon sa utang. Ayan. Ang sakit naman nun, nabaon sa utang sa 5-6 sa katatay sa online na sabong. At ang malungkot dito kay Mister, nakalungkot, Justice Sam. Alam mo ba na siya ngayon ay nakikipasada na lamang ng tricycle. Alam mo, Lakay, ang nakakalungkot yung addiction sa gambling. Ayan, kaya siguro dapat ba't ba na ibalik ulit ang online sabong? Di ba bawal? Ayan, kung ipinagbawal, may clarification ng Malacanang. Political President Lucas Bersamin, Attorney Adrian Babyface, Attorney Babyface, abay, tingnan nyo rin ang online na sabong at balik na naman. Mukhang medyo Lakay, dahil sa mga nangyayari, medyo hindi na pagtuunan ng pansin. Pero totoo yan, Lakay, may mga kakilala talaga. Baka sino yun? may nagsasabong sila, Lakay, online. Ang malungkot pa dito dahil syempre nagagamit yung mga tawag e-wallets. Ayan, e-wallets, do online ang payment, Lakay. Hindi naman physical Kaya nga kaya mabilis sa kasi hindi katulad ng perang hawak mo, medyo parang pigil ka pa pagkahawak mo yung pera Pero online kasi kaya napakahirap, Raymond. Raymond, kapitbahay mo yata tong isa rito. Saklap naman yan, taga Cavite, nakakalungkot. Sige, ano ang latest sa Pogo sa Cagayan sa Raymond? Bawal nga daw yan dyan, Lakay bawal daw But balik ba ang Pogo doon? Alamin natin, Lakay, dahil paglilinaw, nilinaw ng Malacanang na bawal. Alamin nga natin ang detalye mula kay RH28 Raymond at Paas. Lakay, Raymond. Bago man lang yan Elaine at Mayor, yung kasing sa online sabong, hindi naman nawala, Mayor, naglaylo lang. Ganun ba? Sabi sa'yo, Lakay, hindi nawala Naglaylo lang. Meron akong pinuntahan na burol dyan sa Pampanga. Akala ko yung pupuntahan ko dahil ang daming tao, yung pala nanonood sila ng online sabong. Talaga. Yun ang pinaglalamayan, hindi yung patay yung online sabong. Kasi 24/7 pa rin yata, Raymond. Tama ba? 24/7 pa rin ang online sabong? Oo, alam mo nga dyan, ang banggit nga sa akin ng isang kasama natin na minsan tumataya dyan dati daw, yung mga manok, yung bang talagang alam natin, Mayor, na yung inalagaan, kinakain, nag-training yung manok para paano ilaban. Ngayon, hindi. Pag may nadaan ng manok na pwede lalagyan na lang ng tari, ilalaban na. Ganun ang nangyayari. Walang training yung manok. Parang yung mga kababayan nating nagtatrabaho sa Saudi. Ayan, white leghorn yung mga yung mga manok na pang fried chicken, pang wala sa kondisyon yun, Lakay, matatalo lang wala. yun. Basta, alam mo naman yung mga adik sa sabong, basta manok yan, kahit na white leghorn yan, kahit na hindi pa ng sabong tari, lalagyan na ng tari, ayan, solve na sila. Sabong na. Yun ang nangyari, Mayor, dyan sa itong mga nakaraan. Ngayon, siguro, baka umaasa sila na makababalik muli yung malawakang operation. Maganda nga na dapat siguro matingnan yan na Mayor at Elaine. Samantala, may ng operation nga ng Pogo ay nagpahayag ng kasiyahan itong si Senador Rizon Tiveros matapos na maglabas ang paglilinaw ang Malacanang hinggil doon sa kanilang inilabas na Executive Order number 74 at hindi exempted yung Cagayan Economic Zone Authority USESA sa Pogo ban sa bansa. Ito yung direktiba ni Executive Secretary Lucas Bersamin, the Anti-Money Laundering Council, kung saan nabanggit na bawal din ang offshore intergaming o interactive gaming doon sa CESA. Sa kabila nito ay nanawagan din itong si Ontiveros kay ES Bersamin na pati yung mga online games sa mga casino operator licensed casinos ay dapat din ay tuluyang ipagbawal dahil lumabas din ito sa kanilang pagdinig sa Senate Committee on Women and Children hinggil sa mga pogo na ginagamit din yung mga casino operated licensed casinos sa mga online games. At ito yung doon lumilipat yung iba na dati ay nag-ooperate ng pogo. Matatanda na, Mayor, na doon sa pagsasara ng hearing ng Senate Committee on Women and Children, nabanggit yung CESA
kung saan doon malaking nagsimula ang operation ng Pogo at inakusahan pa yung mga dating opisyal dyan na ginagawang gatasan yung mga Chinese companies na nag-operate sa loob ng Cagayan Economic Zone Authority. Ito si RH28, Raymond Nagpaas para sa DZRH, sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Nagpaas mula sa Senado. Daming bayan. Ayan, talaga dami na addict talaga sa sabong, ha? Ayan, mabuti pa yung live talaga ng sabong, katulad ni Kapitan Rex Cayanong. Ayan, Diyan sa Antipolo. tuwing tinatalo si Atong Ang sa sabong, pinopost sa kanyang FB. Hindi naman nagbibigay ng balato. Oo nga, parang medyo hindi na nagpaparamdam si Karex Cayanong. Pero alam mo lang, may nag-comment din sa ating live, sabi ni Amado Jose Soniga. Hindi naman daw talaga nawala ang online sabong. Talaga? Naglaylo lang. Tapos ayun, unti-unti na. Kasi talaga lakay, may actually friends ko nga sa Facebook, nakikita ko nag-o-online sabong. Sabong din. So ang ginawa ko, in-unfriend ko na. Oo nga, baka mahikayat ka pa na. Ay, hindi lakay. Basta yan. Pero alam, mag-try ako yung bingo. Yung mga... Lakay yung bingo, ano naman yun? Iba yun. Iba yung bingo Laro namang matatanda. Pero alam mo, lakay, nung nanalo ako doon isang beses, inan-install ko na. Ganun ba? Kasi curious ako dahil hindi ako marunong maglaro. Yung mga kapans, addict din sa sabong, ha? Brad Felix, ayan. Magnum Magpawa, ayan. Pag kami... mga mananabong. Ayan, Brad Fidel, ayan. Minsan pag kami affair kaming gano'n, nakaharap sa TV, bakas, sabi ko, putya rin ginagawa nyo. Brad, bakas ka rito. Akala ko nagdi-derby sila lakay. Online o derby talaga. Brad, sali ka rito. Ayan, tayo sa meron tayo. Ayan, meron, wala. Sila sa wala. Ayan. Alam ko yan lakay Meron, wala. Ay, naku, Bishop Ephraim Pahutagana. Standby, Boy Gonzales. Ayan, sayang ang kinabukasan natin na pagkaganyan, ha? Baka pagka ma-addict tayo, ayan, katulad itong binabanggit ko, ha? Abay, may bahay na 3-story yung kanyang bahay dyan sa Cavite, ha? Ayan, may sariling tricycle. Ayun, dahil sa sabong, natalo, ayan. Nauwi sa lahat ng naibenta ang bahay. Pati tricycle. Ayan, ngayon, nangungupahan na ngayon, siya ay namamasada na sa tricycle. Ay, nako talaga, ha? Pero, love you, Bishop Ephraim Pahutagana. Ayan, good morning. Naku, pasensya ka na, Sec, dong incoming Chief, Illustrious Potentate Dong Mendoza, ha? Hindi tayo nakahabol dun sa kanyang, sa Raban, sa night dyan sa Diamond Hotel kahapon. Ayan, kagabi. Ayan, good morning, shalom, mga brethren, mga Shriners. Ayan, congratulations, ha? Successful ang affair ninyo kagabi. At sabi ni Bishop Pahutagana, ayan na, itong bishop na to masundin ito Kaya wala pong katotohanan sinasabing mga missions daw atheist, hindi naniniwala sa Diyos, hindi po, ha? Meron bang bishop na hindi naniniwala sa Diyos? Ayan, sabi ni Bishop Ephraim Pahutagana, very worshipful Joel Porlares at Buddy Ballesteros, today is a beautiful day. Okay, tapos Sister Ella, I pray that God take care of all your needs. Touch your life with joy and contentment. Ayan. Bless your heart with love and faith and peace. Ayan. Sana para sa mga natin, ha? Alam mo lakay, maganda yung contentment. Kailangan talaga. Kasi lakay ang pag hindi kontento, nagiging greedy. Doon nagiging greedy ang tao. Yes. Holy is the Lord, our God. Keep safe. Have a blessed weekend. Stay safe, healthy, and happy, and smile. Flash Report. Flash Report! Nako, nasa NBI si Henry Uri Duterte. Ayan. Ayan ba yan? Hindi pa. Ay, sorry. Henry Uritan. Ayan. Ayoko na. Ayaw mo na. Baka... kasi mukhang mukhang ang Vice President lakay ay parating na dahil ang balita ko may advance party na yata dyan Okay, situation nga sa sa Office of the NBI. Henry Uri, please come in. Henry, andyan na ba si BP Sara? Andyan na ba si Attorney Mads? Wala po si ate.
Wala pa si Ateng. Ate Lakay. Ay si Kuyang Mans. Wala pa si Ate. 15 minuto na ang nakalilipas sa katakdang oras na dapat ay narito siya alas 9 ng umaga. Pero hanggang sa mga oras na ito ay wala pang Vice President Sara Duterte na lumilitaw dito sa tanggapan ng National Bureau of Investigation, particular sa tanggapan ng Director Jimmy Santiago. Ang pawang mga narito lamang lakay ay kaming mga media dito sa ground floor at mga security ng NBI. Yung advance information natin lakay, kung walang pagbabago ay hindi sisipot si Vice President Sara Duterte dito dahil ang kanyang mga abogado na lamang ang maaaring dumating dito ngayong umaga. Sa ating mga nakausap pa rin, sa ating mga reliable source mula sa tanggapan ng Office of the Vice President ay wala rin sa schedule ng pangalawang Pangulo ang pagsipot dito sa NBI ngayong umagang ito ng Biyernes. So nananatili na nakamasid lamang kami rito simula doon sa entrada ng Ross Boulevard hanggang dito sa may Makapagal, paikot dito sa may cyber zone ng Double Dragon ay wala pa rin kaming namamata mga sasakyan man lamang ng Office of the Vice President. Pawang mga security lamang, mga ilang security ng NBI ang narito lamang sa harap na ito ng gusali. So kung walang pagbabago lakay, ay walang Vice President nalilitaw dito sa NBI. Pero nakaabang, kundi mga abogado niya lamang. Pero nakaabang si Director Jimmy Santiago, Henry. Oo, kanina pa siya dumaan dito sa ground floor at naroon na siya sa kanyang tanggapan sa itaas. Wala namang ibang dadaanan na kaya, kundi dito lamang sa main entrance na ito. At kung doon siya dadaan sa kabila, wala rin siyang lulusutan sapagkat isang elevator lamang naman ang tutugpa mula dito sa ground floor hanggang dito sa 9th floor. Alas 9 ng umaga dapat ang sinasabing dapat pagdating ng pangalawang Pangulo rito sa NBI, pero hanggang sa mga oras na ito pa nga ay wala pang Vice President Sara Duterte. Okay, so lawyer, baka kung hindi siya darating, baka pwedeng lawyer ipadala. Baka si Atty. Man Scarpio yan. Oo. Pwede bang pwede bang legal counsel ang Mr. at Atty. Man Scarpio? Ayan. Oo. O kaya, si dating Pangulong Digong, abogado si President Digong. Ayan, di ba pwedeng siya mag-lawyer kay BP? Ang isa pa rin palatandaan na kayo dito na posibleng dumating si Vice President Sara Duterte yung mga supporters wala. Walang ni isang supporters dito. Nandun pa sila. Andun pa sila sa EDSA Shrine Ayan. Oo, pero pangkaraniwan lang kapag pupunta ang Vice President sa mga patawag ay may mga nakaabang na rin mga supporters, pero wala rin. Wala pa rin ako nakikita mga supporters dito sa anong bisinidad nitong National Bureau of Investigation dito sa may Double Dragon sa Pasay City. Para sa DZRH, ako si Henry Uri, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Henry Uri. Hindi daw Duterte. Ayan. Ano raw? Henry Uri Go Bato. Ayan. Standby birthday boy. Boy Gonzales, Dumagoso, Lacuna, Versosa. Happy birthday, Boy G. Ayan. Napakasarap nung palabok, lakay, at nung pandesal. Oo nga. Para nasira ang diet ko. Kaya siguro ko burp ng burp. Ubo rin ako ng ubo. Taka mo kasi. Para kasi ngayon ka lang kumain ng pansit bihon. Happy birthday, Boy G. At batiin ko rin na happy birthday. Si Apo ko yung Mr. Germany Kakdak. Happy birthday ko yung Manny. Ayan. Hindi kasama dun sa Sandigan Golfers na kalog sa Phil-Ama Golf sa Baguio, At happy birthday din ko. Oy, Mista. Ayan, Mista Senator Joji ko. Ayan. Binabati ka ni Apo Colonel Alex Sembrano. Di ka raw nagpaparamdam, matagal na, At namimiss ka rin ng mga Mista sa PMA Sandigan 82, Magparamdam ka raw, Senator Joji ko. Happy birthday din kay lahat ng mga Andres. Ayan, si Andy Verde at Andy Vital. Birthday nila ngayon.
Oy, happy birthday din kay Myrel Joyce Garcia. Binabati ni Derby Paeng at Mika. Happy birthday. At happy birthday din kay Buddy Oberas. Tawa, di ba taga DCMM tong si Buddy Oberas? DZXL XL ba si Buddy Oberas? Ayan. Si Sir Buddy Oberas. Ay, birthday niya ba? Oo, happy birthday, Buddy. Ayan. Happy birthday, Sir Buddy. At saka si Jet Baraktatel, yung dating engineer natin sa engineering, DCRH Engineering. Oy, bossing Bing Alvarez. Ayan, happy birthday po. Ayan, boss Bing Alvarez. Abay, binabati po ni Kong Roy Loyola. Ayan, Kong Omer Mercado, Mayor Aldrin San Pedro, Fred De La Cruz, at lahat ng mga Bangkok boys. Thailand boys. Ayan, happy birthday, Boss Bing. At happy birthday din kay Mr. Pete Belleza mula kay Kuyang Jimmy De La Rosa. At get well soon, parang Ador, yung dati nating kasamang managing editor dito. Si Ador Urbano ay nasa ICU dyan po sa City World Hospital sa may Quezon City. Pagaling ka pare ko, ha? Ayan, natatakot ng ating anak na si Kim. Ayan, Kim Urbano. At bago makalimutan, happy birthday din kay Katrina Diaz. Tatampo na itong si Kuyang General Rudy Diaz, ha? Kuyang tayong binabati, nakalimutan batiin yung pamangkin mo. Birthday ni Katrina Diaz ngayon. Ayan. Mula kay General Rudy Diaz, ang dating PSG chief nung parang dating Pangulong Erap Estrada. At Kuya Patoy Sarangaya, advance happy birthday. Binabati ka ni Erbana Rossi, ha? At bago ang lahat, Sister L, i-congratulate natin si Congressman Romeo Momo sa kanilang successful na fundraising kahapon. Yung golf tournament nila sa Malarayat Golf and Country Club sa Lipa City. Mukhang milyones ang na-raise nilang funds. Oo, Lakay. Yun ba yung sinend mo kahapon? Yes, napakalaki ng ibinigay nilang tulong sa Operation Tulong, Lakay. Kaya nagtatalon sa tuwa, most merciful Momo, ha? Itong si Operation Tulong ng malamang nag-donate ka ng asan yung malaking cheque? 500,000 pesos. Huwag naman 500,000 para mas maganda pa yan. 0.5 million pesos. 0.5 million pesos, aba? Alam, may picture tayo ng RHTV kahapon eh. Ayan, mamaya bago tayo mag-extra before Operation Tulong, ha? Maraming salamat, most merciful Kong Romeo Momo, Congressman Garjola, at lahat po ng mga sumuporta sa fundraising na yan. Dahil ang proceeds, ayan. Kalahating milyon. Maraming salamat, RHTV. Ayan, dahil hindi tayo nakapaglaro dahil marami tayo absent. Ayan. Pero alam mo, Lakay, sabi ko naman sa'yo. Hinahanap tayo na may-ari. Kapag ka-charity, okay lang yan, Lakay. Kasi tulong yan eh. Marami makikinabang. Hanapin naman tayo ni Boss Freddy. Good morning, Boss. Ayan, bonus namin. Worst day, Char. Hi, Boss. Love you. Good morning. Bonus namin. Ayan po, dahil wala ako, tinanggap ni na in behalf of DCRH Operation Tulong. Ito, para member na rin Operation Tulong ito. Itong mga to eh. Oo, si Kuyang former Presiding Justice Romy Barsa ng Court of Appeals. Ayan, Director Ador Andrada ng DPWH. At si Noble General Joe Ronces Valles Robredo. Ayan. Bakit Robredo? Robredo Rentoy. Oy, di ba may school siya, Lakay, dyan sa Bicol? Hindi siya. Si Justice Fred Ampuan yun. Iba ba yun? Ayaw nga pala. Hindi siya yun, Lakay. Hindi, ito dapat yung ito dapat maging chief of staff ni ni Vice Lenny. Ayan. Okay. Kung nanalong presidente. Ayan. Talaga. Ayun, kasama na ko yung Tom Rentoy. Good morning, Tom Rentoy. Chinismis. Chinis ka? Bayan.
Bayan. Sandali lamang muli, happy birthday Kuyang Momo, and thank you sa iyong donation na kalahating milyon sa ating DCRH Operation Tulong. Marami po ang matutulungan dyan. At lahat mo ng mga may fundraising dyan, huwag kayong mahiya. Ayan, pagka sobra-sobra ang process ng tournament po ninyo, ha? Abay, huwag yung kalimutan ang DCRH Operation Tulong. Pero kung problema ang blood sugar level po ninyo, ayan, huwag masyado mabahala. Pero kung ihi kayo ng ihi, uhawin, pumapayat at laging gutom, abay, maaring diabetes na yan. At ingat dahil pwede mauwi sa sakit sa puso, sa stroke, kidney failure at pagkabulag kapag napabayaan. At syempre, para makaiwas sa mga sakit, mag-exercise din mga lolo, mga lola. Lakad-lakad, galaw ng galaw. Ha? At syempre, kailangan natin ang tamang pagkain at pwede mo ring samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus with the power of 9 herbs in one capsule, mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug, Watsons at available din online sa Shopee at Lazada. Mahalagang paalala, ang Cogent DB Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Damdamin Bayan. Standby, Boy Gonzales, birthday boy. 40 years old na raw siya. Ayan, sinungaling. 40, 75. Tawagin na lang natin kasi birthday naman Lakay. Huwag nang pa-standby yan. Magpapagwit pa pala ito. Lakay, pinagmamalaki niya sa akin. Tumutubo na yung buhok niya. Boy, ayan, hanapan kita ng sponsor. Papa-hair transplant natin yan. Ayun, oo. Ayan. Sige na, baka mamaya hindi tumubo yung buhok ni Boy Gonzales. Tumutubo na Lakay. Kaya parang yabang-yabang ka rin. Tinanggal yung sombrero. Pinapakita niya eh. Ano mga ginagawa dyan? At ba yung halaman na dinilig? Aloe vera. Ayan, aloe vera. Lakay. Ayan, inaano ba yan, Boy? Minamasahe mo ba ang tawag doon? Kinakaskas mo ba yung aloe vera sa bubula mo? Medyo malapot-lapot. Totoo yun, Lakay. Ganun ba? Yes, yung brother ko before ginamit niya yun. Tumubo naman talaga. Ganun? Aloe vera? Ayan. Sa Ilocos, salbay iba yung pinapayo eh. Ano? Bangaw daw. Bawang? Bangaw. Anong bangaw? Malaki lang. Ay, yung flies. Ay, yung langaw. Ay, yung mas malaking version. Oo, ayan. Ang dumi nun, Lakay. Kaya nga eh. Aloe vera na lang. Aloe vera na lang. RH number 29. Ano ba report ni Boy? RH29 Boy Gonzales ang kanyang report. Yung sabay-sabay na Christmas tree lighting ceremony ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at landmark sa Maynila isasagawa ngayong araw. Masaya yan. Feel na Pasko. Kagabi yata sinimulan sa Davao City. Ayan, di ba? Tama ba, Mayor Baste? Ha? Ayan, may Christmas tree lighting ceremony din kayo sa Davao kagabi. Aris number 29, Boy G, birthday boy. Teka, sandali lang. Patugtugan mo ng happy birthday, Lakay. Baka sabihin nag-birthday. Wala man lang tayo. Nag-birthday, nagpakain, walang tugtog. Ayan, ano bang gusto mong ito? Happy birthday, happy birthday, happy birthday sa'yo. Sana ay lumigaya ka sa araw na ito. Hey, happy birthday, happy birthday, happy birthday sa'yo. Sana ay abutin mo ang maraming birthday pa. Ito'y taon-taon. Okay, tama, birthday boy ha. Pinagawa kita ng panibagong jingle ha. Parang kakaiba tong happy birthday, not the ordinary happy birthday. Birthday boy, saan gagawin ang Christmas tree lighting ceremony? Sama-sama ba sina Mayor Hani Lacuna, Isko at Bersosa? Baka hindi magsama yan, Lakay. Ganun ba? Lakay, salamat Lakay, Mayor Ninong Deo Macalma, Mr. L. Lakay, kwento ko lang katraso lang. Dati, pag nagsusuklay ako, sa gilid. Sa gilid. Ngayon pati gitna.
Salba itong RHCB, pinapaya talaga yung bumbunan mo rito. Nakasilaw nga eh. Boy, at least boy, mayroon kang before and after. Sige, ayan. I-flash nga yung RHCB. Ipakita yung buong picture. Ayan. Yung mga RHCB, mukhang galit sa akin. Sister sabay-sabay na Christmas tree lighting ceremony ng iba't ibang mga tanggapan ng gobyerno at ilang landmark sa lungsod ng Maynila ang ngayong Biyernes, mamayang alas 6 ng gabi. Sa anunsyo ng Manila Public Information Office, kasama dito ang Christmas tree ng Manila LGU. Dito lamang yun sa kartilya ng Katipunan, tabi lamang ng Manila City Hall. Maging ang mga dekorasyon ngayong Pasko sa Pasig River, Esplanade, Rizal Park, sa Intramuros, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, National Museum of the Philippines, at dito lang yan, at dito yung Metropolitan Theater. Bukod dito, kasabay din na bubuksan ang Christmas Food and Shop Bazaar sa mismong kartilya ng Katipunan. Ito si Boy Gonzales. Boy, dapat Boy, sabi mo kay Mayor Hani Lacona, huwag kakalimutan yung sa Loton, yung monumento ni Kuyang Andres Bonifacio dyan. Di ba meron dyan? Sa may harapan ng Loton? Yung Pailawan din yan. Kaya lakay, maganda yung dyan, yung ilaw lakay. Yan sa pinakapuno, maraming puno dyan. Ang ganda dyan pagka pinailawan yung lugar na yan. Yung sa Loton. Tapat mismo ng post office. Ayan na boy, nako nag-text na yung aking kuyang na na in-interview namin minsan ni Sister L. Si Kuyang Joel Jose. Ayan. Wow. Kung gusto magpa-hair transplant ni Birthday Boy Gonzales, dahil senior citizen siya, bibigyan ko siya ng 50% discount. Ayan. Ang laki nun, boy. Salamat. Medyo mahaba-haba na yung buhok natin ngayon Lakay, napagupit pa nga ako ngayon para yabang mo. Naamoy nga ni kanina ni Malu, sinampo mo daw ng Hana shampoo Ayan. Mukhang mabango ang buhok ni Boy dahil nag-Hana shampoo. I-request ko kay Ninong Simeon Chu, ayan ng champion ng Peerless Bibigyan ka ng 1 month na supply ng Hana shampoo. Ayan. Yung purple bliss daw, boy. Yes. Meron pang salamat na. Meron pang kasamang conditioner. Ayan. Malambot sa buhok ang conditioner. Okay. Ayan, salamat. Bye sa iyo, Lakay Dayot, Sister L. Maraming salamat, birthday boy Gonzales, Lacuna, Dumagoso, Versosa. Sandali lang het at ito itong si Lola Malu Balik Islam. Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan. Sobra yung tawa niya lang kahit pumapasok sa booth. Narinig niyo ho ba? Nag-propagate na ng Balik Islam dito sa news center itong si Malu. Ayan. Ako nga lakay parang gusto din akong i-convert Sabi ba naman niya sa akin? Kuyang Abul Makabato, kuyang Fahad Lukman. Ayan. Isama itong si Malu at talagang gusto na magbalik Islam. Justice Japardi Maampaw. Ayan, sponsor mo itong si Malu Cabral. Samantala si Henry Uri nagbabalik muna sa NBI. Henry, ano ang latest dyan? Negative na. Negative na. Nakay, dalawang source na kausap natin. Source galing sa Office of the Vice President at source galing dito mismo sa NBI. Kanina, may mga dumating ditong Vice Presidential Security at nag-inspection na ng 9th floor. Ang nangyari lamang, biglang may dumating na abogado dito ni Vice President at sinabi na hindi na nga dadating ang pangalawang Pangulo. So, 35 minutes after 9 in the morning, alas 9 dapat naririto ang Vice President, pero hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa nga siya lumilitaw. At ayon doon sa ating mga source, mula sa OPP at mula dito mismo NBI, ayaw lang magpabanggit ng pangalan, ay hindi na, negative na. Nakapag-inspection na, pero biglang may dumating na lawyer na hindi na nga dadating si Vice President Sara Duterte. Nakantabay lamang kami rito kung magsasagawa ng press conference NBI Director Jimmy Santiago at kung ano ang magiging ano ang dahilan kung bakit hindi dumating o dadating si Vice President Sara Duterte batay na sasabihin ni Director Santiago Deo.
Okay, maraming salamat Henry Uri. Para sa DZRH, ako si Henry Uri, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat Arisa, number 7, Henry Uri God de la Rosa Tan. Daming bayan. Kung si Malo, kala ko naman kung flash report siya na nag-negative pala, ha? Ayan. Ikaw, Malo Cabral, nahawa ka na kay Mike Enriquez, ha? Ayan. May matisod lang, flash report. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:37. Alabi Normina Dimaporo Paudak, ayan, ng Bureau of Customs. Aba, nasa BOC pala ito, Apo Commissioner Bian Rubio, ha? Naragsak nga na imbaga Pasko, Apo. Ayan, pagbati mula kay Datu and Mrs. Jamel Balindong Dipatuan and family. Ayan, happy birthday by Alabi Normina Dimaporo Paudak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga kapatid mga Muslim. Oy, Governor Sakortan, abay, kumusta ka dyan, Gob? Ha? Ayan, sabi ni Kuyang Nabiltan, hindi ka raw nagpaparamdam. At binabati natin si General Juna Caparas. Oy, kumusta ka na, General Juna Caparas, ha? Ayan, oo nga naman, naku, NBA Director Jimmy Santiago, may suggestion dito ang dating Deputy Chief ng PSG, ayan, Presidential Security Group. Abay, sabi niya ay VP Sara, ayan na. Vice President Sara Duterte Carpio being the number 2 person sa executive at ang NBI ay under na executive. Dapat ay sila ang pumunta sa Office of the Vice President. O nga naman ha? Kortesiya Director Sharpshooter, ha? Kung hindi sila patuloyin, the next legal remedy ang dapat gawin. Ayan. Oo. Merap kay sa BP ang sumunod sa office na nasa ilalim niya. Oo naman. May logic si General Juna Caparas, ha? Abay, bigyan din ng respeto. Ayan. Pwede ba yun, kakayanin ba yun kaya lang ang NBA under DOJ, payag ba si Secretary Boying? Pero nga naman, bakit hindi gawin yun? Subukan, ha? Ayan. Hindi siguro di bale, batiin na natin si Ninong mo, Mr. Michael is my guy. Ay, hello Ninong, kumusta ang palitan ng piso lumalakas kontra dolyar? Yata ang piso 58.66 ang opening sa trading ng foreign exchange. At binabati natin si sabi, ay totoo, ayan, yung report ni Raymond hinggil sa operasyon ng Pogo sa Santa Ana, ayan, Cagayan, ayan, kung bigla kang pumunta doon, ay nagkalat ang mga Chinese na naglalaro sa casino at ibang pasugalan. Ang dami po nilang nabili ng malalaking lupa sa lugar. Ala, namamakis. Hindi naman sila pwede mamili ng lupa. Oo, kasi ano lang sila dito eh. Oo, foreigner. Unless lakay may ginamit silang tao para bilhin yung property. Dami, ayan. Oo. Di ba may mga ganun lakay? Mga nakaka-acquire ng napakaraming property. Totoo yan, ha? Good morning, Noble Doming Di Asis. Ayan, pagibati naman si Director Engineer Mata Malenab ng DPWH Region 2. Ayan, at sila ay nanonood daw sa atin. Pero mas masarap ang longganisa namin dito sa Cagayan kesa longganisa ng Lukban, Quezon. Hindi raw naniniwala si Sister L, Kuyang Domeng. Ayan. Siyempre dapat natitikman yan. At si Kuyang Jan Odi Japana, ayan, pakibati rin ng happy asaan greetings from Legazpi City, Albay. Ba? Malakas na ang disari sa Legazpi City, Albay. Oo, naman na kayo dyan sa area ng Bicol. Ayan. Diyos marhay na aga sa Induga, boss. At good morning, Lito Palapag, pre. Ayan. Dati yung kasama rumbo ito ng magalimang boss. Ayan. Kilala ko yan eh. At shout out kay Sir Victor De Leon Lima na nakatutok sa atin. Ayan, good morning. At may panawagan si Kuya Dado Melegrito. Ayan, good morning
mga brethren. Ayan, Grandmasters Night mamaya sa Grandlands, alas 6. Bukas, NCR Multi-District Convention, 8 a.m. sharp at GLP. Ayan, election of officers at mga nominees para sa Junior Grand Warden. Good morning, Kuyang Fred Espino. Pakibati naman si Senior Warden Jesse Chris Santos ng Most Worshipful Roberto Pagotan Masonic Lodge. Birthday din niya ngayon. Aba, kasabay si Kuyang Andres Bonifacio. Hindi, bukas pa si Andy. Ayan. Magpapainom daw siya ng Emperador Double Light. Ayan. Good morning, Noble June Samaniego, Noble June Pat sa Arbas, Maui Lazaro, ayan, at baka magtampo si Kuya Jimmy Pakanan, di daw natin nababati, ha? Ayan, si Hussein Samsudin. Good morning, nga para si Judge Judge Boyet Mapili, ha? Ayan, congratulations daw sa mga brethren sa Emilio Aguinaldo Masonic Lodge, number 31. Ayan, successful ang kanilang joint medical and dental project sa Grand Lodge, kasama ang DCRH at SM Foundation. Wow. Maraming salamat po sa inyo, ha? At tabatiin natin ang tatay nitong ating listener. Kanina pa kasi siya nagko-comment, Lakay. Nabasa ko sa ating YouTube channel. Happy birthday daw sa napakabait at mapagkumbaba nilang tatay. Happy birthday kay Tatay Roque Balagtulin. Ayan, we love you from Shelby and Ian. Thank you and God bless daw. Mula yan kay Kibs Corner Music Playlist ang username niya sa YouTube channel. Sino si Tatay? Si Tatay. Ang tatay daw ng lahat, Roque Balagtulin. Ayan. Happy birthday po. Tatay Roque. Ayan. Good morning po. Happy weekend. At eto na ang report latest mula sa Kongreso. Ayan. Ang Filipino First... Alam na ba impeachment? Baka napigilan. Charot. Filipino First Budget isinulong ni Speaker Romualdez sa BICAM. Alamin natin ang report mula kay RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister El, binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez sa Bicameral Conference Committee ang paglikha ng panukalang 2025 budget na nakasentro at inuuna ang kapakanan at pangailangan ng mga Pilipino. Mensahe ito ni Romualdez sa unang pagpupulong ng BICAM na layuning i-reconcile ang magkakaibang bersyon ng Kamara at Senado. Ang kay Romualdez, sa panig ng Kamara, gawing komplikado ang pagpapatibay ng 2025 national budget na nagkakalaga ng 6.352 trillion pesos. Sa bersyon niya ng Kamara, pinagtuon ng pansin ang prioridad ng mga Pilipino. Maibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin, lumika ng mga trabaho, gawing abot kamay ang health services, at paunlarin ang edukasyon at tiyakin ang disaster preparedness ng pamahalaan. Narito si House Speaker Martin Romualdez. Hard to ensure that our version of the budget reflects the priorities of the Filipino people. We focus on what's urgent, keeping food prices down, creating jobs, making healthcare accessible, improving education, and ensuring disaster preparedness. Dagdag pa ng House Speaker, magkaiba man ang paraan ng dalawang kapulungan pero dapat ang layunin ay pareho para mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas. So yung impeachment, hindi na ba itutuloy? Walang abiso, Lakay, kung hindi itutuloy. Pero naghintay kami kahapon hanggang mga alas 6 ng gabi kasi yung Bills and Index, maging yung tanggapan ng SecGen o Secretary General ng Kamara ay nagsasara na mga alas 6 o alas 5 ng hapon. Pero walang nagpunta, Lakay. Walang nag-file. So, baka sa susunod daw na linggo ang tabayanan natin. Oo nga, mainit pa rin ang Makabayan Block. Itong si Congresswoman Franz Castro may inire-ready daw silang impeachment complaint. Pero ang tanong, pagbibigyan ba ito ng leadership ng Kamara? Siyempre, ang maging successful yan kung may blessing ang House Speaker Martin Romualdez. Ang posisyon kasi, Lakay, ng mga House Leader, kung sino man na mag-file, tatanggapin ito at i-refer sa Committee on Justice. Ito yung komite na mag-aaral kung isusulong itong impeachment. Kung ilan, Lakay, ang pwedeng i-file, kahit daw hanggang 3. Kasi ang balita namin kahapon, yung grupo ng Magdalo,
Magdalo. at Akbayan. Akbayan. At ang grupo umano ni former Senator Leila de Lima at ni Chel Jokno ang magpa-file. So, nung naghihintay kami umaga hanggang mga 6 ng gabi, lakay, wala. Oo. Mga tatlo ang bilang katalakay. Itong si Chel Jokno at si Senator de Lima mukhang pag-iisahin. Tapos yung ipa-file ng Akbayan isa at yung ipa-file ng Magdalo ay isa rin. Oo. Makabayan pa. Magdalo, ito yung Magdalo, grupo ni former Senator Trillanes. Yes, Lakayo, Senator Trillanes. Yung Akbayan mukhang sasama doon sa Makabayan block. Pero ayun naman kay Congresswoman Franz Castro, mukhang bubuo rin sila ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. So, umuwi ka kami kahapon mga alas 6 ng gabi, walang nag-file. So, baka next week, tatangkain ulit. So, wait and see pa rin ang mga reporters sa Kamara. Sino ba ang chairman ng House Committee on Justice? House Committee on Justice, aalamin ko ba lang? Okay, sige. Kasi ang proseso pala mahaba Lakay. I-refer ng House Sec-Gen sa opisina ni Speaker Romualdez. At si Speaker Romualdez naman ang magre-refer sa komite. At yung komite naman pag-aaralan nito, saka idudulog sa plenaryo at doon tatalakayin for first up to third reading. Ayan. Pero ang sabi ni Kuyang General Rene Calonzo manang Milky, sabi niya ipakibati rin ng happy birthday si Jerry Chua. Ayan. Ng birthday, Jerry Chua. Rockbuilt Corporation from VVR Riders. Ayan. Happy birthday, Sir Jerry Chua. Ayan. At si Senator Joji Ko. Ayan. May pahabol ding buwabati mula kay Nikki. Wow, Nikki. Sino siya? At happy birthday din kay Louie Aurora Baracio Oriasa na nagbe-birthday ngayon dyan sa ayang pagbati mula kay Baracio and Orias clan mula kay Noble Gerald Orias. Okay, maraming salamat Manang Milky. Happy weekend. Happy weekend na kaya Sister El. Balik sa inyong dalawa. Daming bayan. Pero pwede po ba pahinggan si Manong Johnny? Ayan, At yung kanta ng The Beatles? Ayan. Ano title nun, Lakay? We Can Work It Out. Ayan. Oo naman. Kesa mag-aaway-away tayo, we can work it out. Ayan. Life is very short. Ayan. Napakaganda kayo nung lyrics na yun, Het, ha? Mamaya nga, Het, isampul mo nga ulit yan. Ayan, para marinig sa Malacanang, hanggang Davao, hanggang Kongreso, hanggang Senado, hanggang Magdalo. Iba na yun. Akbayan. Ayan. We can work it out. Life is very short. There's no time for fussing and fighting, my friend, or we fall apart. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:56. Ang hindi kita malungkot na balita po mga kaibigan dahil ang isa po sa magaling at ginagalang na senador, si former Senator Santanina Tila Razul, ay sinundo na po ni Allah. Ayan. Sinundo na po siya ni Lord. Si former Senator Santanina Razul ay saan ba nakaburol Omeng, ha? Sa Campo Crame ba? Ayan. Siya po ay tumutuloy sa Forest Hill Townhomes sa may bagong lipunan Crame, Quezon City. Ang panawagan po ay mula kay Omeng Manlangit ng Office of Senator Coco Pimentel. Ayan. Napakabait ding senador itong si pinabota natin si former Senator Santanina Tila Razul.
Kulikuyang yata natin mga brethren itong Mr. ni former Senator Santanina Rasul. At get well so naman kay Ador Urbano. Ayan po si Senator Santanina Rasul. Ayan. Kung di alam parang ano bang counterpart ng dato sa mga Muslim. Kuyang Abul Makabato, ha? Ano bang counterpart nung parang prinsesa sa sa mga Muslim? Ayan, oo. Anyway, our condolences, sa pamilya ni former Senator Santanina Tila Rasul. At bago natin makalimutan, ayan, iba talaga pagka ayan, makapagkawang gawa talaga, ha. Maraming salamat muli Congressman Mosulsipol Romy Momo. Ayan, ayan, bago tayo magpaalam at pasasalamatan din mamaya. Abangan daw natin yung yung may pinagawang napakalaking cheque, ha? Hindi ko alam kung tatanggapin ito sa bangko. Ayan. Sobrang laking check. Yun lang kayo usually binibigay sa mga pageant, di ba? Oo. Nakita ko naku, galing pa yata ito sa inyo, bossing Ninong Fred Yao ng PS Bank. Ayan, Philippine Business Bank, Mr. Cesar Lee, ha? Galing yata sa kanya kasi nakita ko yung malaking checking ganun RACB, i-flash nga sa TV yung hawak-hawak kanina. Yung napakalaking cheque, ha? Ayan, tinatanggap ba sa bangko yan? Ang laki-laki. Nakalagay, pay to the order of DZRH Operation Tulong. Balinaw na mata mo. Ayan. 500,000. Lakay naka-contact lenses ako Ayan, di ba, sa ilalim Business Bank. Ayan, Philippine Business Bank. Yes. Kay Ninong Fred Yao yan. Ayan, ng Zesto. Ayan, ng Zest Air. Ayan, Air Asia na ngayon. Ayan. Maraming salamat muli, Congressman Romeo Momo. Mabuhay ka, Congressman Garjola. Ayan, Kuyang Joron sa Justice Barsa at Kuyang Ador Andrada at Kuyang Amir Vladimir Putin. Pela sa Momo at lahat po ng mga sumuporta sa fundraising golf tournament ni Congressman Romeo Momo dahil ang part po ng proceeds ay ibinigay po dito sa DZRH Operation Tulong. Kaya tuwan-tuwan nagtatalon si Miss May. At ito nga, ready na ba, Het? Ayan, yung music natin para sa mga political leaders natin, para sa mga nagbabangayan. Ayan, baka mag-extra ni Sister L. Pwede ba? Usap-usap tayo. We can work it out. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see. Maraming salamat, Beatles. Ayan, welcome back. Balik kayo sa Pilipinas. Ayan. Sabi niya, ayaw nga namin. Ay, Aling Pilising, happy weekend. At, it's Well Day, Sister L. Well Day ba today? Yes, it's Well Day. Because tomorrow is 30 at ngayon ay 29 at ngayon ang Swell Day. Happy 161st birthday kay Kuyang Andres Bonifacio. Pagbati sa mga brethren, mga kuyang sa Andres Bonifacio Masonic Lands sa paunan ni Senator Tito Soto. Ayan. Bye-bye. Bye. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman.
Kasama yung siguro next week na ibibigay yung napakalaking check mo, Miss May, ha? Sa Operation Tulong. 0.5 million pesos lang naman. Ayan. At siyempre, naalala ko si Ninong Anonymous. Ayan. Maraming salamat din sa Thank you po. 1M. Palaki ng palaki mga donasyon dito. Nagsimula sa 50,000, 100,000, 200,000. Biglang naging 1 million. 1 million. Tapos ngayon 0.5 million. Ayan. Malay mo next time 1.2. Tapos 2 million. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ni Lord. Yes. At dahil you share your blessings, definitely you have more blessings to come. Yes. Bye-bye. Jackie Resio pala ang uupo lakay. Bye! Happy weekend! Si Jackie o ba ang papalit? Ha? Ba't nagkasakit na naman si Wonder Woman? Baka may importanteng pinuntahan lakay. Operation Tulong with Miss Jackie O. Resio. Bye-bye! This time check is brought